Good day sa inyong tanan na anapugta sa ato ang another video for CEC Analytical Ability. Karon nag-focus ta sa assumption and conclusion. Kani di ay guys is highly requested ni Sir Ken Gaid, students nako from Xavier C CDO. Sir, shout out sa imo sir, nara imong request og wa nay daghang pangutana, diretso na ta. Okay. So, assumption and conclusion. So, karon nata sa assumption. So, unsay timan nato sa assumption, guys? Ang assumption gani is hidden message. Okay? Ang assumption is hidden. Ang underlying niya not directly stated. Muna ang assumption. Okay. I-try na tong answer ni kanina question. Pero kung before nimo i-proceed ni na video, i-pause, i-try og answer. Pag answer, pag na mo i-answer, i-comment, dayon i-resume din ang video, tan-aw na to kung sakto ba ang imuhang gi-answer. Okay? Sige. Due to the rise in cybercrime, the Department of Information and Communication Technology o DICT launched a nationwide digital literacy campaign. So, ang atog yung una gyud atong i-question sa kaugalingon, why? Pangutanong nga to, always pangutana gyud why. Okay? So, question. The DICT believes digital literacy will completely eliminate. Kanabitong mga completely din, kanabitong naghimo siya statement na totally gibitaw nga wala na other option. Usually guys, kana na mga question guys, ay mga assumption na choices, usually mali gyud na siya. Kanabitong ginaingon gyud nila nga kanina kuan is completely eliminate, kanabitong wala nagahatag og option. Usually guys, kana na mga assumption kay mali gina siya kasagara inana. So kani gyud si A is wrong. Di ba? Wrong gini siya kay completely eliminate ka, sure ka? Completely eliminate. Unsa di giingon sa statement? Di ba? Due to the rise of cybercrime, nag-launch siya og nationwide nga digital literacy campaign. Ang pangutana karon why? Na mingon kag completely eliminate cybercrime. Why? Maka-complete ba? Dili siya maka-complete. Ang ang given statement, dili niya ma-completely eliminate ang cybercrime. Is never dili siya perfect yun dapat. Okay? So si option letter A is mali. Okay. Letter B, tanawon tani. Cybercrime only happens in the area of poor internet infrastructure. So, ang pangutana karon, nag-ingon ba diri nabatay information nga nag-happen siya sa area poor internet infrastructure? Di ba wala? Og take note guys, kaning word basta assumption na assumption. Basta assumption, kita bito mo ning only. Kasagara gid ana guys, mali gid na siya. Kasagara, sina totally pero most likely basta makakita mo ning only, mali gina siya. Pareha ra gyapon siya sa completely eliminate. Ang gina-illustrate sa only, siya lang ang rason. Sole reason, dili sa general, sole reason siya. Pareha ra gyapon siya sa completely eliminate. So mali gyapon si letter B. Okay. Letter C. Increasing digital literacy can help reduce incidents of cybercrime. Sakto, di ba? So i-retain lang sa nato ni, kay wala siya nag-ingon nga siya lang, wala po siya na completely eliminate. Ang ilang gi-suggest is that can help reduce the incidents of cybercrime. Di ba? Mas wak siya sa statement na given sa question, di ba? Sa letter D, only government lang daw kuno ang responsible for combating cybercrime. Pwede ba? Only kung magsalig lang ta sa government, kung di ta magsalig lugar sa mga kuan, asa lugar manguha nig mga kuan, mga kanang isawag, mga assets, minana. Makuan ba nila? Only responsible ba dili pod? Kaya ang tao napoy kuan ang tao, nagyapoy responsible ang tao. Din ang isa pa napoy word na only.
Di ba? So, mali gid siya. So, atong final answer is letter C. Okay? Di ba? Ano naman idea? Okay. So, sunod. Another sample problem na punta. The mayor implemented a plastic ban. O sige, implement plastic ban ordinance to address the city's flooding problem. So, ang mayor nag-implement og plastic ban ordinance, naghimo sa ordinansa na para i-address lang ang city flooding problem. Walay gidungag, walay kulang, ano rin siya, plain as it is. O, sige. Tanaw na to ang mga question, tanaw na to nilang mga choices kung sakto ba ni. So, flooding is the cause solely excessive rainfall. Mura ra gyud po nig unlig, ingon ra po nila nga ang flooding lang moy hinungdan sa rainfall. Pwede ba na? Pwede ba na ang excessive rainfall lang ba? Di ba? Pwede ba nang inana? Dili, mali. Di ba? Ang kuan ni ang tono sa iyahang ang tono sa statement na kanina choices is kanang siya lang gyud, kanang super specific gyud kay siya nya ang idea diri sa statement is general, di ba? Nagingon lang na maging ordinance kay para makontrol ang flooding problem. Ang problema, connected ba siya sa statement? Sakto ba? Di ba dili wala po nag-ingon po og excessive rainfall. So, letter A is mali. Di ba? So, kung napunta sa choices letter B, sa choice letter B na punta. So, plastic waste contributes significantly to the city's flooding. Mas sakto-sakto. Kaya ano? Plastic waste, di ba? Plastic waste, guys. Nya, unsa man ginaban sa mayor sa first statement, di ba? Si plastic ban, oh, di ba? So, si plastic ban, sakto ra pud siya sa word nga plastic waste. Di ba? So, mas swak siya sa statement. So, tanawon sa natong ubang choices kung sakto ba. So, i-retain sa nato ni si B. Tanaw nato si letter C. Citizens will fully comply with the ordinance. Ka-sure ba ka? Mo comply ba gyud tanan? Ka-sure ba ka? Dili ka maka-sure, di ba? So, si citizens, kanina statement is layo rapod kaayo sa statement given. Kaning choice letter C, layo rapod kaya sa statement given, di ba? So, natay rason si C is mali, di ba? Si letter D, all hisgot na busag all neighboring cities have already banned plastic. Ang pangutana karon na baka information na ni nga nagban ba sila? Di ba wala? Di po siya connected sa statement. So, what ay laing answer gyud? Letter B ra gyud. Okay? So, mananata sa kuan sa assumption. So, dili na buta sa conclusion. Okay? A recent study found that employees who take at least 1 day off per week show a 30% higher productivity compared to those who work continuously without breaks. Ang pasabot niya na study nga ang mga empleyado daw kuno na mo take og day off na say 30% chance lang na nga na higher productivity compared sa katong dili ga break. Okay, tan-aw na to ang mga choices. Taking breaks causes all employees to perform at their best. Kung mag-taking breaks daw ka, makakos daw sa ang tanang employee to perform at their best. Ka-sure ba ka? Murag mo siya, only murag kanang ang yung statement is mag-take og break, makahinung ang pag-take sa break, mo'y makahinungdan nga kuan nga maka-perform sa yung best. Unsa given na statement ba? 30%, 30% lang. So dili gid siya, di ka ka-sure nga ang taking break causes mo gihinungdan sa tanan. Di ba nakabantay mo guys kanang statement bitaw nga mo declare gid nga kani lang hinungdan kani ang hinungdan, usually mali gid siya. Di ba? Okay, si letter A is mali. Di ba 30% nya kani taking breaks is the cause of all employees. So mali gid si B, di ba? O kani employees should enforce mandatory leave policies. Dili siya kuanon, so ato lang ning dita sure kung kuan, so ato lang ning siyang i-retain. O sige.
periods may improve productivity. Sakto gyapon ni. Ano man, oh? Rest day period may nasay chance daw kuno na maka-improve og productivity ang rest day. Sakto ra kaayo siya. Kaya ang statement is katuda kunong mag-day off which is rest period gyapon na ay 30% higher productivity. Pareha gyapon ang rest dili na statement sakto gyapon siya, oh. Rest period may improve productivity. So chance siya rag sisigud ang swak gayo sa statement, di ba? Si letter D, employees who work longer hour are less valuable. Dili na kayo ni siya di na kayo ni siya connected. Di na kayo ni siya connected. So mali na ni si D. Tanawon ta ni si B. Employees should enforce mandatory leave. Na ang statement ba nag-command ba or nag-show ba nga ang employees dapat mag-enforce sila og mandatory leave? Di ba wala? So atong answer lagi ani guys, kani si C ra gyud ang ato ang answer. Okay? Di ba? Ato lagi ni siyang ato ra ning ang kanang manggong assumption and conclusion. Ato ra gini siyang kanang sabto ng statement. More on analysis gini siya. Pero the more ta magbasa, practice kada gayan, ma-master ra ginato ni siya. Okay? Daghan ra ba kay ni sa civil service guys? Usually butag 20 ka buok pulo sahay gani. Di ba? So, tanawon ta ni. Sige, last question na lang. Last question. Okay. Statement. Number of barangays, pipila daw ko ng mga barangay reporting dengue cases drop significantly after cleanup drive was conducted. So, sa statement pa, daghan na mga barangay, nag-report daw kuno nga na inibaba ang dengue tungod pagkahuman sa clean up drive. So, tanaw na to ni ang conclusion karon. Conclusion, o sige. The clean up drive helped to reduce dengue cases. Sakto, di ba? Okay, ang sa statement is ang nag-drop ang dengue significantly pagkahuman sa clean up drive. So, therefore, cleanup drive help to reduce dengue cases. Di ba? So, sige. Kanina tong temporary lang. Tanaw na tong ubang choices. Di ba? So, number of dengue carrying mosquitoes is now 0. Pareharaga po ni sa katong completely something. Only. Declare 0 gid lugar niya. Mali na ning B. 0 asam ta makakita ng 0 nya. Tanawang statement. Nag-0 ba na? Wala lang. Ang gingon lang said significantly. Dili siya totally. Di ba? Totally dira. So, di ka makaingon 0. So, mali gid si B. Okay. All barangays participated in cleanup drive. Ang pangutana karon. Tanan ba? Number of barangays raman. All barangays ang statement. So, automatic mali. Di ba? Mali na ni si C. Si D. Dengue cases were previously underreported. Wala na. Layo ra kay siya sa A. Cleanup drive helped reduce dengue cases. Ang kalahian sa conclusion o assumption. Ang conclusion guys is ang result. Ang resulta. Ang assumption is hidden message o nag-support siya sa conclusion. Ana ang kalahian niya. Guys, napatay part 2 or 3 sa assumption and conclusion. Please guys, i-share po ninyo po kay para ganahan po taon ko og kanang himo og video parehaan ni og makatabang ta sa uban na mapasar po sila sa civil service. Salamat kayo guys.